Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP Region 11 na ginamitan ng 2 mortar shells ang bombang pinasabog sa night market sa Davao City noong Biyernes. Ito ang balita ni Victor Cosare. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na hindi isa, kundi 2 mortar round ang ginamit sa nangyaring bombing sa Rojas Avenue sa Davao City noong Biyernes. Ayon sa hepe ng Region 11 Police na si Chief Superintendent Manuel Gaerlan, batay sa nakuhang mga ebidensya at metal fragments mula sa mga biktima, bukod sa 60mm mortar round, ginamitan din ng 81mm mortar round ang improvised explosive device na pinasabog sa night market. Put together into one, so kaya ganun kalakas yung ating pong explosion. With the magnitude ng explosion at saka yung preparation, I would say ang intent nitong gumawa man nito is really to harm and inflict maximum casualty. Ayon kay Gaerlan, barbaric at mas terroristic ang intensyon ng responsable sa insidente. Hindi rin isinasantabi ng opisyal na posibleng natuto mula sa napatay na international terrorist na si Marwan ang may gawa ng bomba. Si Marwan, nakapagturo na siya ng napakaraming ito na siguro yung mga naturuan niya dati. They have the knowledge and skills. Maaring meron diyang isang grupo na who have the money, then put them together. Ayon kay Gaerlan, 3 bagay ang kanilang tinitingnan sa nagpapatuloy na investigasyon sa kung sino ang may kagagawan sa pagsabog. Una ay ang Abu Sayyaf Group na patuloy na tinutugis ng militar. Pangalawa ay mga drug lord at ang mga disgruntled vendor sa night market. Ayon kay DILG Secretary Mike Sueno, batay sa nakuha nilang impormasyon, may problema ang ilang vendor sa night market. Subalit hindi naman kumbinsido dito si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Before, mga 300, more than 300 vendors na nandoon. Pero nung nagkadayawan festival, parang this was stopped for several days lang. Nang nag-resume, more than 100 na lang ang nakabalik. So, mga more than 200 ang hindi nakabalik. So, isa rin yun angle. Pero tingin nila, this is the least na pagsususpitsahan nila. The issue talaga niyan is yung patong-patong isang pamilya lang kaya control namin para lahat may opportunity para magkapag-negosyo. Kaso pumasok po mga Chinese mga galing sa China na nagluluto na rin doon. So hindi na masyadong kumikita. It's a possibility pero parang malayo na rin masyado yan para umatay ka ng tao. Humingi naman ng pangunawa ang pulisya kung bakit hindi pa nila inilalabas ang composite sketch ng mga itinuturing na persons of interest habang nagpapatuloy ang pagtugis sa mga ito. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City.